Alam nyo ba na isa sa pinakamaganda during college life ay ang field trip? Yung tipong sabay kayong magtatawanan, kukuha ng litrato at minsan may iyakan dahil sa mga kwento nyo sa buhay. Ngunit tila nagiba ang pananaw ko tungkol sa field trip noong na-experience ko na ito. Isa ito sa mga bagay na gusto ko nang kalimutan at hindi ko na babalikan. Ako nga pala si Bella, isang agriculture student na nag-aaral sa University of Para. Third year na ako at di ko maitatanggi na masaya pala maging isang agriculture student. Mas lalong naging interesado ang lahat nang sinabi sa amin ng aming profesor na magkakaroon kami ng isang field trip sa isang bundok to apply those knowledge na natutunan namin sa aming pag-aaral. Papasok pa lang ang aming profesor sa room nang napuno na ang aking mga labi ng ngiti. Gayon din ang aking mga kaklase dahil balitang-balita na nga ito sa campus. Kahit di pa naman inaanunsyo ng aming profesor. Ba't parang excited kayo? Pabirong sabi ng aming profesor habang naglalakad patungo sa kanyang mesa. Sabihin mo na, Prof! Sigawan ng lahat habang nagtatawanan. Ako naman ay nakaupo lang sa gilid habang nag-i-excite na rin. Okay, dahil alam nyo naman pala, sasabihin ko na, we will be having a field trip. Di pa natapos sabihin ng profesor. Ngunit napuno ng sigawan ng buong sulok ng kwarto na ito. Yung iba, nagsisitalunan at nagyayakapan dahil sa excitement. Ako naman ay nakaupo pa rin sa gilid at pinagmamasdan lang sila. Pero di ko maitatanggi na masaya rin ako dahil first time ko ma-experience ang field trip. Noong high school, kasi ay wala man lang kaming ganito kaya bakas talaga sa mukha ko yung sobrang tuwa. Wait, di pa ako tapos magsalita. Saad sa amin ni profesor na dahilan ng pagkatahimik ng lahat dahil nga sa excitement. Okay, ganito ang magiging plano. Dahil nga sa marami kayo, you will be divided by group and each other group will be assigned to different designated area. Nalungkot ang lahat ng sinabi sa amin ng profesor na igugrupo kami. May posibilidad kasi na di namin makakasama yung mga friends namin dahil sa iba-ibang lugar kami mapupunta. First group, Bella, Calix, Edward, Trixie, Sienna, Faye, Regan, Valentin, Teo, Bon. Nanlaki ang aking mga mata ng unang tawag pa lang ay binanggit na agad ang aking pangalan. Mas lalong uminit ang ulo ko nang malaman ko na kasama ko pa sa grupo ko si Calix, ang taong pinakakainisan ko. Hoy bro, kasama mo si Bella! Saad ni Ken kay Calix. Di naman siya nagsalita, ngunit bakas ang maliit na ngiti sa kanyang labi na parabang nang aasar. Okay, lahat ay may grupo na and have a designated area. Anyway, meron palang sasama sa inyo na isang professor rin para magbantay. Kaya don't forget to bring your things together with your consent. Goodbye, see you tomorrow and enjoy sa field trip nyo. Nagsisitalunan ang lahat nang umalis na ang aming professor dahil sa tuwa. Yung iba excited na umuwi para mag-impake ng kanilang gamit dahil bukas na ang alis namin. Pero ako, bakas pa rin ang inis sa mukha dahil bakit ko pa nakasama itong lalaki na ito. Masaya ang lahat dahil meron ngang field trip pero iba pala ito sa inaakala namin. Isang grupo na kami na nakatayo dito sa field at hinihintay ang aming sasakyan na bus. Yung iba namang grupo ay nagsisialisa na at kami na lang ang natira dahil wala pa nga yung sasakyan namin. Yung iba kong mga kasama ay nababagot na at umupo na lang sa damuhan dahil mukhang naiinip na
Kasi nga matagal yung bus na sasakyan namin. Ayon kasi sa driver nito ay inaayos pa daw saglit dahil may sira, pero parating naman daw ito. Ang dating pagkabagot ay biglang napalitan ng galak sa muka na makita namin na andito na ang bus na sasakyan namin. Dali-dali naman kaming nagsitakbuhan patungo sa loob para humanap ng upuan kasi gusto ko yung sa may window seat. Umupo na ako at tatawagin ko na sana si Valentin. Pero tumabi sa akin nang biglang umupo si Calix. "Ano ka ba, Valentin, dito?" Sabi ko sa kanya habang tinutulak siya paalis sa upuan. "Bakit? May pangalan ba sa upuan na ito?" "Prof, ayaw ako pa upuin ni Bella." Sabi niya naman habang bakas ang maliit na ngiti sa kanyang labi, o kilala sa tawag natin na Smurf. Si Valentin naman ay umalis na lang at manap ng ibang mauupuan, habang ako ay binaling na lang ang tingin sa bintana. Sa haba ng biyahe ay di ko namalayan na nakatulog ako at napasandal sa balikat ni Calix. Doon ko na lang nalaman nang biglang huminto ang aming sasakyan. Namumula naman ang pisngi ko na makita ko na tumitingin siya sa akin habang nakangiti, kaya tumayo na lang ako para maalis ang tingin niya sa akin. "Anong nangyari?" Sabi ko habang lumalabas ng bus. 6:00 na ng gabi pero andito kami sa masukal na kagubatan dahil mukhang tumirik ang aming sasakyan. Di pa kami nakarating sa aming kinaroroonan dahil na late nga kaming umalis. "Okay, ganito ang magiging plano. Dito muna tayo saglit dahil kailangan daw ayusin ang sasakyan," sabi ng driver. "Kaya humanap muna tayo ng area para magpalipas ng gabi. Imbis yung first activity natin na gagawin sa ating area ay dito muna natin gagawin. Sumunod kayo sa akin at huwag lang tayong lalayo sa bus dahil madali lang naman daw itong ayusin." Sabi sa amin ni Prof na ikinatuwa naman namin dahil ito talaga yung gusto namin. Yung mga activities. Lalong naging masaya ang lahat nang sinabi na ang first activity namin ay ang bonfire with a twist. Sa di kalayuan ay doon namin ginawa ang lahat. Kami ay nakapalibot sa isang apoy. Sabi sa amin ni Prof ay kukwentuhan niya raw kami para di kami mabagot kakahintay na maayos ang aming sasakyan. Kahit may apoy na at medyo mainit ang paligid, ay bigla na lang tumayo ang aking mga balahibo sa di maipaliwanag na dahilan. "Calix, bakit ka pala sumama sa field trip na ito?" Sabi ni Prof kay Calix. Tapos na kasi akong tanungin at yung katabi ko naman ang susunod, which is Calix. "Dahil kay Bella, sir!" Nagsigawan ng lahat nang sinabi niya ito. Tinutukso naman nila ako kaya bakas sa aking mga mukha na namumula ito. "O ba't ka namumula, Bella?" Patuksong sabi ni Edward. Ang napakaingay na tuksuhan ay biglang napalitan ng takot nang biglang sumuka ng dugo si Sienna. Napaatras naman kaming lahat na makita namin na napakarami na ng dugo na lumabas sa kanyang mga labi at bigla na lang siyang tumayo at tumirik ang mga mata. "Alis! Ang ingay!" Bigla kaming napaatras nang sinabi iyon ni Sienna habang patuloy na tumitirik ang mata. Nagiba rin ang boses niya kumpara sa totoo niyang boses. Napahawak naman ako sa braso ni Calix dahil sa sobrang takot. Habang napupuno ng sigawan ang lahat ng dahil sa takot ay biglang Sienna POV. Habang masaya kaming nag-uusap at tinutokso si Bella dahil sa pabirong sagot ni Calix, ay bigla kong napansin ang isang anino sa likod ng isang malaking puno malapit sa amin. Binaliwala ko na lang ito dahil baka refleksyon lang ito ni profesor namin dahil nga merong apoy sa harap niya. Ngunit nagtaka na lang ako nang biglang gumalaw ang anino palapit sa amin at simula doon
Di ko na alam ang sumunod na nangyari. Bella POV. Napuno ng sigawan ng lahat at natatakot. Ako naman ay nakadikit lang kay Calix. Ngunit pagkatapos namang sabihin ni Sheena ang mga katagang manahimik kami, ay bigla na lang siyang natumba at nawalan ng malay. Nakadapa siya, kaya mabilis namin siyang nilapitan. Hinawakan naman ni Prof ang pulso niya at sinabi naman na meron naman daw, kaya ibig sabihin ay buhay pa si Sheena. Dali-dali naman siyang binuhat ng boys at dinala sa bus para gamutin. Kumuha rin ng panyo si Valentine at ipinahid sa dugo na namumuo sa bibig ni Sheena at binasa niya ng tubig ang mukha nito. Bakas pa rin sa aming lahat ang takot, kaya napaupo na lang ako sa aking upuan habang ginagamot nila si Sheena. Di ako makapaniwala sa aming mga nasaksihan sa gabing ito dahil first time kong makakita ng ganun. Tinabihan naman ako ni Calix at binigyan ng tubig para pakalmahin. Huwag mo na isipin yun, kalimutan mo na. Sabi niya sa akin habang binubuksan ang takip ng mineral water at ibinigay sa akin. Tinanggap ko naman ito para mabawasan ang aking kaba. Habang umiinom ako ng tubig ay biglang nabaling ang aking pansin nang marinig ko na nagsisigawan sila. Prof, ano na? Akala ko masaya ang field trip pero ito lang pala yung masasaksihan namin. Sabi ni Trixie habang inaharap niya si Professor. Si Trixie kasi at Sheena ay matalik na magkaibigan. Simula pa lang noong first year sila. Para na nga silang magkapatid dahil di talaga sila maghihiwalay. Sa totoo nga ay magkaiba dapat sila ng grupo. Pero dahil di sumama yung isa naming kaklase, kaya napunta sa amin si Trixie. Tumigil ka nga, Trixie. Huwag mo namang mumurahin si Prof. Sagot naman ni Paige habang hinahawakan ng balikat ni Trixie. Ano bang paki mo? Tingnan mo nga ang nangyayari sa atin ngayon. Kasalanan naman to ni Prof. Ang lahat Mas mabuti pang umuwi na lang tayo. Sagot naman ni Trixie habang umuupo sa kanyang upuan. Pasensya ka na, Trixie. Di ko naman alam ang mangyayari. Kaya kung gusto mong umuwi ay pagbutuhan na lang natin. Sabi ng profesor. Ipinataas niya ang mga kamay sa gustong umuwi. Ngunit 3 lang kami na nagpataas. Kaya ibig sabihin, susundin namin ang majority vote. Kaya kailangan naming ipagpatuloy ang field trip. 9:09 na ng gabi at tamang-tama naayos na ang aming sasakyan. Kaya ibig sabihin, makakaalis na kami. Habang naglalakbay ang aming sasakyan, ay walang sino man ang nagsalita. Bagkus ang naririnig lang namin ay ang makina na nanggagaling sa sasakyan. Sa haba ng biyahe ay nakatulog ako at nagising na lang nang tinawag na kami ng aming profesor. Sinyalis na nakarating na kami sa aming destinasyon. 2:00 na ng madaling araw na makarating kami sa isang bundok. Medyo madilim pa ang paligid, kaya di ko alam kung saan kami. Ang nakikita ko lang ay bahay kubo na may ilaw. Total 2:00 pa ng umaga, matutulog muna kayo doon sa kubo na yon. Boys, doon naman sa kabila. At ang mga babae sa kabila. Sige na, kunin nyo na mga gamit nyo. Sabi sa amin ni Professor. Dahan-dahan naman kaming bumaba. Dala-dala ang gamit namin habang si Sheena ay inaalalayan ng mga boys. May malay na pala si Sheena pero medyo di pa siya masyadong malakas. Nang makarating na kami sa aming kwarto ay nagtaka kaming lahat dahil may masangsang na amoy kaming naaamoy. Kaya napagpasiyahan namin na hanapin namin ito dahil di kami makakatulog kung patuloy naming naaamoy ito. Pumunta kami sa isang underground dahil mukhang doon nanggagaling ang masangsang na amoy. Pagbaba namin sa hagdan ay dahan-dahan naman naming binuksan ang pinto
Pagbukas namin ng pinto ay napaatras kaming lahat at napatakip ng ilong at bibig nang makita namin ang... Okay, abangan po yung karugtong ng kwentong ito at maraming salamat po muli sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. Mega loud shoutout po sa lahat at mag-iingat po tayo palagi kung saan mang panig ng mundo tayo naroroon. God bless everyone.